21 senador na ang naglabas ng kani-kanilang salin sa gitna ng issue ng korupsyon. 3 senador na lang ang hinihintay, kabilang sina Senator Alan Peter Cayetano, Amy Marcos at Bato de la Rosa. Kung sinong senador ang pinakamayaman at sinong pinakamahirap, alamin sa report ni Camille Samonte. Nadagdagan ng mga senador na naglabas ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa 21 senador na naglabas ng SALN, pinakamalaki ang net worth ni Senator Mark Villar na aabot sa 1.26 billion pesos. Sumunod sa kanya si Senator Raffy Tulfo, aabot sa higit 1 billion pesos ang kabuoang yaman niya base sa joint SALN nila ng asawa na si Congresswoman Jocelyn Tulfo. Sinundan si Senator Raffy ng kanyang kapatid na si Senator Erwin Tulfo na may net worth na 497 million pesos. Sumunod sa kanila si Senator Mig Zubiri na may net worth na higit 431 million pesos. Tumaas daw ang net worth ni Zubiri matapos ibenta ang kanyang shares sa Bukidnon Power Corporation at iba pang kumpanya. 362 million pesos naman ang net worth ni Senator Camille Villar. Higit 200 million pesos naman ang net worth ni Senator Ping Lacson, Robin Padilla, Jinggoy Estrada at Lito Lapid. Ang kabuang yaman ni Senate President Tito Soto nasa 188 million pesos, habang 137 million pesos naman ang kay Senator J.V. Ejercito. Base rin sa inilabas sa SALN ni Senator Pia Cayetano, nasa 128 million pesos ang kanyang net worth, 89 million pesos kay Senator Win Gatchalian, 86 million pesos kay Senator Bam Aquino, 79 million pesos kay Senator Loren Legarda, 49 million pesos kay Senator Joel Villanueva, sina Senator Cheese Escudero at Senator Risa Hontiveros. Nasa 18 million pesos ang kanilang net worth, 26 million pesos naman kay Senator Kiko Pangilinan. Naglabas na rin ng SALN sina Senator Bongo at Rodante Marcoleta. 3 senador na lang ang hindi pa nagsasapubliko ng kanilang SALN. Kabilang dyan sina Senator Alan Peter Cayetano, Amy Marcos at Ronald Bato de la Rosa. Wala pang update kung kailan ilalabas ang kanilang SALN. Bukod sa pagluluwag ng Ombudsman sa restriction sa access sa mga SALN, isinapubliko ito ng mga senador dahil sa panawagan ng publiko na magkaroon ng transparency sa gobyerno sa gitna ng issue sa korupsyon sa flood control scandal. Sa ilalim din ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, dapat kasama sa deklarasyon ng SALN ang assets, liabilities at net worth ng mga asawa at mga minor de edad na anak ng opisyal na nakatira sa kanilang pamamahay. Nauna nang nirequest ng News 5 ang SALN ng lahat ng senador sa 20th Congress. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.